Ito po ay isang importanteng mensahe sapagkat tungkol ito sa ating dapat isuot. At hindi ko tinutukoy ang pananamit, kundi kung ano yung nakasulat dito na dapat isuot. Kasi ang unang verse dito, ang unang word dito, put on. So, when you put on something, dalawa meaning niyang put on eh. Pag sinabi sa isa ng mga Amerikano, no? Hey, that's just a put on. Ibig sabihin, nagkukunyari ka lang, nag-acting ka lang. That's just a put on. Kumbaga, dalawa mukha mo. Meron kang mukhang pang totoong mukha. At saka meron kang mukha na pampubliko. You are putting on something when you're in public, when you're in church. You're a put on, acting. Pero, ano yung biblical na put on? Yung biblical na put on ay pwede nating maisip sa pamamagitan ng pag-iisip ng isang hari na lalabas sa kanyang korte, sa kanyang throne room. Palagay niyo ba ang isang hari ay pagpupunta sa kanyang throne room, proper ba na siya ay nakadamit na pangtulog? Diba? Kadamit na pangtulog, magulo ang buhok. No? Tapos uupo siya doon sa trono niya. Diba? Ang isipin natin doon sa hari na yon ay hindi maganda. Pero ang tunay at may dignidad na hari, pag siya pupunta sa kanyang throne room, he will put on regal robes. Ano yung regal robes? Mga kasuutan na panghari. Meron siya maraming iba-ibang mga kasuutan. Merong pang-ilalim, merong pang-ibabaw. Yung pang-ibabaw niya, maraming jewelries, iba-ibang kulay na stunning. Meron siyang corona, meron siyang pabango. Marami, may mga kwintas, may mga singsing, at may hawak na scepter. Yun yung mga bagay na suot-suot ng isang hari. He puts it on, befitting his rank as a king. So ito ang sinasabing we are being referred to by Paul doon sa ano yung susuot natin. Bakit kailangan tayo magsuot ng isang uri ng damit na hindi naman talaga natural? Because the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kapag yung naturalesa natin bilang mga ordinaryong tao, hindi natin iniisip yung ating binigay sa atin na buhay na walang hanggan at kaligtasan. Pag natural lang tayo at hindi tayo magkakaroon ng talagang effort na magbihis ng maayos, ay madumi ang lalabas sa ating mga bibig, sa ating isip, sa ating pagkilos. Dahil yun talaga tayo eh. We are sinners. We are depraved people. We are not holy if we are not in the kingdom of God. Pero dahil tayo ay binigyan ng kaligtasan ng Panginoon, kailangan araw-araw at lalo na sa church, ibibihis natin ang mga damit ng mga ligtas. Kaya sabi rito, put on, therefore, as the elect of God.
And that is another heavy doctrine. Hindi lang tayo dinescribe bilang mga ligtas. Hindi lang tayo binanggit, hinamon na kayo na mga members ng church. Hinamon tayo bilang mga hinirang. At malalim po yun. Dahil kung iisipin mo na ikaw ay hinirang, ibig sabihin, ang iyong pagkakaligtas ay itinakda. Ang ibig sabihin, ang iyong estado ngayon bilang nananampalataya kay Kristo ay idinistino ka ng Panginoong Diyos bago pa ginawa ang langit at lupa. Minahal ka kay Kristo Jesus bago ka pa pinanganak. Yun ang konsepto na sinasabing ikaw ay hinirang. Hindi ka naging born again dahil lamang nagustuhan mo yung samahan sa BCA. Ang ganda samahan doon, ang ganda ng building, ang ganda ng sarap ng pagkain, nagkakaisa sila, at masaya ang worship service. Maka-join nga. Diba? Merong ganong konsepto. Maka-join. Hindi po ito. Ganon lang. Actually, mahirap mag-join sa BCA. Mahirap maging member dito sa church na to. Hindi kami recruitment campaign. Ang gusto po natin dito, yung tatanggapin natin bilang kaanib, mga tunay na hinirang ligtas. Binalal ng Panginoong Diyos. Kaya merong tanungan, merong testimony para malaman natin. Hindi lang, Pastor, pwede po bang magpabaptis na ako? Mukhang maganda yung samahan nyo eh. Magpapabaptis. Imbis na magpabaptize, magpapabaptis. Hindi niya naintindihan. No? Iligtas ka na ba? Pero, yan, tanong natin sa ordinaryong conversation na hindi mo tinatanong yung isang tao, elect ka ba? Sino na ang gumamit ng lingwaheng ganun? Hinirang ka ba? Diba? Hindi basta-basta tinatanong yon. Pero, dito sa sulat ni Paul sa Colose, ibinalandra niya yung idea ng election. Sabi niya, magsuot kayo ng mga ganito bilang mga hinirang ng Diyos. Kaya, isipin mo, hinirang? Member ako ng church. Hinirang ba ako? Can I consider myself part of God's elect? How do I know? Well, I believed in the Lord Jesus Christ. Does that mean that I am an elect of God? I was baptized. Does that mean that I am an elect of God? How do I know? So, yun po ang kailangan ma-determine natin dito. Halimbawa, pataasin natin ang kamay. Sino ang alam mo na ikaw ay hinirang ng Diyos upang maligtas at maging kasama niya sa kalangitan forever and ever? Meron kaya? O lahat kaya tayo tataas? O baka merong hindi maitaas dahil hindi ko pa alam. That is a very crucial question sa buhay natin. Kailangan masagot natin yan. Kung ikaw ba ay kasama doon sa hinirang. Alam niyo ba kailan ginawa yung paghihirang? Bago pa ginawa ang langit at lupa. Bago sinabi ng Panginoon, let there be light. Sa Genesis 1:3. But before the first day,
before the angels were created, God in His mind, in His infinite mind, determined certain people will be saved. Certain people will be part of His heaven. At isang kanta maganda dun, I was in His mind before the worlds were made because He loved me. Biro mo yan, He loved you before the foundation of the world. He wrote your name in the book of life before the world began. Merong aklat, mga kapatid, may aklat ang Diyos. At yung aklat na yan, may mga nakasulat na pangalan dyan, at ang mga nakasulat dyan, hindi nabubura. At dapat sigurado tayo, sigurado ka, na ang pangalan mo nandun. Alam nyo, one day, tuwan-tuwa yung mga disciples, pumalik sa Panginoon. Alam mo, Peter, alam mo ba, Matthew, merong isang may sakit doon, inutusan ko. Maggumaling ka, gumaling. Lumayas yung demonyo. Ay, sa akin din nangyari yun. Tuwa sila, nagkikwentuhan sila. Habang pagdating ng Panginoon, narinig yung kwentuhan, sabi ng Panginoon, huwag kayong matuwa dahil ang mga espiritu ay sumusunod sa inyo. Subalit mas matuwa kayo dahil ang inyong pangalan ay nakasulat sa kalangitan. Dapat daw ikatuwa, hindi yung kapangyarihan ng kamay, hindi yung kapangyarihan pagpapagaling. Meron pang mas nakakatuwa doon. Ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Ngayon, ang tanong, nakasulat ba yung sayo? Sapagkat, pagdating ng Great White Throne Judgment, the books will be opened. And another book will be opened, which is the book of life. And all who were not written in the book of life were cast into the lake of fire. This is the second death. Nakakatakot na pangitain na siguradong mangyayari. Pagdating ng final na paghuhukom, lahat ng tao nakatayo sa harap ng Diyos na puting trono at bubuksan ng mga aklat at merong isang aklat na bubuksan, babasahin yung mga pangalan, titingnan yung nakatayo. Alam niya na yung pangalan? Oh, si Pedro Calungsod. Kilala niyo ba yun, si Pedro Calungsod? Tingnan ang pangalan ni Pedro Calungsod. Sabi nung anghel, wala po. Tong! May bell pa may sound effect pa. Wala ang pangalan ni Pedro Calungsod. Lahat ng tao na ang pangalan hindi nakasulat ay makakatikim ng dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Itapon yan sa dagat-dagatang apoy. Yun ang kakilakilabot na mangyayari sa iyo kung wala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. At ibig sabihin nun, hindi ka hinirang. Hindi ang basihan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos naging baptist ka. Naging religious ka at marami kang binigay. Naging special number ka. Naging faithful ka na uma-attend. Naging masipag ka. Hindi yun ang basihan. Ang basihan, ikaw ba'y hinirang? Ikaw ba'y nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? At ano ang effect nung nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Ikaw ay tuwang-tuwa na magsuot nitong mga bagay na ito. Put on therefore as the elect of God. Hindi ka mag-iisip na nakakainis naman. Magsusuot na naman ako nitong mga damit na to. Minsan, di ba?
Pagka may kumatok sa bahay mo, alas 10 ng gabi, nakapang tulog ka na. Kakainis naman, may kumakatok pa, susut pa ako tuloy ng, aayusin ko pa buhok ko, magli-lipstick pa ako. May kumakatok eh, hindi ka pwedeng lumabas basta-basta. Dahil mapagkwekwentuhan, alam mo ba, tunay na itsura ni Aling, diba? Nakita ko, alas 10 kasi kumatok ako. Ganun pala talaga itsura nun. Ako. Diba? So ayaw mo mapagkwentuhan ka ng kapitbahay na ganun ka pala. Lalo na kung member ng church. No? So mag-aayos ka. Pero, put on therefore as the elect of God. Ito kailangan nating gawin. Araw-araw, paggising mo sa umaga, you are instilled in your old nature. Di ba? Paggising mo sa umaga, you are in your old nature. So how do you change or input or put on the new nature with your old nature and overcome the old nature? Ano unang gagawin ng katawan mo? Pray. Yung unang gagawin. Pagbangon mong ganyan, yun ang pinakaayaw ng old nature. Ang gusto ng old nature mo, pagbangon mo, diretso ka na ron sa CR, tapos sa kusina. Diba? Wala nang pray-pray. Diretso na. Lalo na pag late ka na sa pasok. Bira, magpe-pray pa. So, wala ka na, hindi na, dire-diretso na. Old nature na. Kung old nature, malilate na ako eh. So, yan po, araw-araw, you put on as the elect of God, if you're saved, what? Bowels of mercies. Ito ang una mong binanggit dito na isinusuot ng isang tunay na ligtas. At kung tunay kang ligtas, kung elect ka talaga, tuwan-tuwa ka na sinusuot yan. Bowels of mercies. Ito yung pang-ilalim mo. Bakit pang-ilalim? Bowel. Alam mo yung bowel, di ba? Tinuruan kami nung elementary kami. Pag lalabas kayo, sasabihin nyo, Ma'am, may I move my bowel? Tinuruan kami nun, elementary. CR ka eh. May I move, permission to move my bowel, teacher. Ngayon, this is something, bowels of mercy, ibig sabihin yan, internalize mo yung kahabagan ng Diyos. Bowel is your internal organs. Something which is deep inside you. Yung merciful attitude mo ay malalim ang pagkakaugat sa'yo. At paano lalalim yan? Pagka ikaw ay laging ganyan. Lagi kang mahabagin, lagi kang maawain, lagi kang may compassion. Diba? Hindi yung, hanggat hindi mo yan ginagawang practice sa buhay mo, hindi mo makakasanayan yan. Ang nakasanayan na natin, kanya-kanya. Diba? Mamaya lang, pag kakainan na tayo, kanya-kanya na tayo. Wala tayong sharing. Kawawa naman yung isa, walang kinakain. No? Bago ka sumubo ng isa, titingnan mo yung kapitbahay mo. Okay na ba kayo? Yes. Okay na lahat. Pwede ka nang kumain. Amen. Hindi wala ka pakialam. Kain. Wala sila eh. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako busog. Basta yung asawa ko busog. Basta yung anak ko busog. Sila, hindi sila marunong mauna, hindi sila marunong mang-agaw,
Bala sila sa buhay nila. Anong baptist? Yun. Nakaugat sa'yo, yung malalim ang pagkaka-ingrained. No? Malalim yung pagkakaukit ng bowels of mercies. Nakasanayan mo na yan. Kaya, hindi na mahirap isuot. Di ba? Parang automatic na. Tuwing merong mga bagay na dapat mong ibahagi, dapat mong kaahabagan, kaawaan, automatic na sa'yo. Minsan may mga tao no, sa paligid na gusto mo awayin. Lalo na yung sa driving, di ba? May gumit-git sa'yo. Ha? Ang bagal sa harap. Nagmamadali ka. Di ba? Hindi mo alam, may problema yun sa buhay niya. Di ba? Hindi mo alam, nag-away silang mag-asawa bago siya umalis ng bahay. Kaya iniisip-isip niya pa yun. Hindi mo alam, gusto na niya magpakamatay. Ikaw, beep! Ano ba? Nakakainis naman. Marunong ka ba mag-drive? Pero kung duwag ka, hindi mo bubuksan yung bintana. Ano ba? Marinig ka, away. Diba? Pero kung maawain ka, kahit na yung katabi mo, sabi, pitpitin mo na yan. Hindi, wag. Baka may... Hahanap na lang ako ng paraan. Ihintay na lang ako, konti lang naman eh. Yes. Bowels of mercies. Tama ba? Yes. Oh. Sa driving pa lang yan. Yung mga naglalako ng isda, kawawa yan. Yung araw, ulan. Tapos, hindi sila bibilihan. Tatawaran sila ng malaki. No? Wala sa puhunan. Tapos, ikaw. Kita mo. No? Sabi, 100 piso, 1 kilo. Ang mahal naman! Wala kang awa eh. Hindi ka na naawa doon sa nagtitinda na galing pa sa ano yon, sa bulungan. Nilakad niya hanggang dito sa Imus. Tapos tatawaran mo, 50 na lang. Bira yan. Hindi, wag na. Ayoko. Sige, 75 na lang. Sige, hindi na balilugi. 50, kung ayaw mo, umash ka na. Bira yan, lupit. Oh. Gusto natin yung nakalamang tayo. Hindi na tayo naaawa doon sa mga ganong tao. Di ba? O may trabahador ka dito. Trabahador, labandera, o dito, mason. Gusto mo sagadin. Nakita mo, nagpapahinga ng konti. Oh! Maghukay ka ng iakyat mo lahat ng bato. Bakit si cellphone ka lang dyan? Hindi, papahinga lang ho. Huwag na! Binabayaran kita 8 oras. Bihira, wala man lang awa, no? Meron nagpapalaba eh. Ang tagal mo naman maglaba, ako na nga. Huwag ka nang babalik, ha? Bihira yan. Bowels of mercies, mga kapatid. As the elect of God. Pakita natin. Alam niyo, doon sa testimony natin na ganyan, yung naaawa tayo sa tao. Doon pa lang, soul winning na yun eh. Kasi, kukunti na lang ang mga taong naaawa sa kapwa-tao ngayon. Dadagdag ka pa. Baptist ka pa. Di ba? So, wag tayong dumagdag doon sa mga hindi naaawa sa kapwa-tao. Kung pwede, tumulong tayo. Kung pwede, kahit malamangan tayo ng konti, okay lang. Di ba? Para lamang, alam nyo, sana attend kayo dun sa amin. Meron ka laging tracts or tarjeta or address.
Telephone, ready to give. Kung ayaw nyo bigay yung telepono nyo, yung telepono ko, pamigay nyo. Okay? Ayaw nyo yung sa inyong maabala kayo, o ako na. Pwede yun. No? Pwedeng ipamigay ang aking telepono. Okay? So, yan po. Put on, therefore, as the elect of God. There should be no shame if you are called God's elect. There should be no hesitancy when you are asked, are you God's elect? Kung ikaw ay talagang alam mo na ang kaligtasan, hindi ka na magdududa, no? Bowels of mercies. Another one. Put on, therefore, as the elect of God, holy and beloved, kindness. So, anong kaibahan ng bowels of mercy sa kindness? Pag when you speak, when you act, when you think, you are kind. Di ba? Oh, para ma-identify na, para maano natin, ano? Be kind to animals, di ba? Okay, be kind to animals. Ano ang ugali nung hindi kind to animals? Pag nakakita ng aso, sinisipa. Di ba? Pag nakakita ng pusa, meron akong kilala, meron siyang hunting air gun. Pag makakita siya ng pusa, babarilin niya. Tapos ikukwento pa niya. May binaril akong pusa, gumano, patay. Bira, ganun pala yung pusa. No? Gusto niya, matawa kasama niya. O, ngayon, bawal na yan. Diba? So, ano ibig sabihin ng kind ka sa kapwa-tao? Diba? Hindi ka naninipa. Nakikita niyo yung mga nire-raid na nagtitinda ng cellphone sa kalsada? Tapos, nagmamakaawa yung nagtitinda. Hanap buhay lang po, sana po. O, maawa na kayo. Walang awa yung nag-raiding team. Hinasakay doon sa bus. Nakakaabala kayo ng tao. Psh, yan. Diba? So, tayo ay nagpapakita ng bowels of mercies and kindness. Para talagang walang kawala. Mabait, maayos magsalita, hindi pagalit, hindi palaaway, hindi pala sumbat. Kind. Another things that you put on humbleness of mind. So when you're humble in your mind, lagi mo iniisip, pag nakakita ka ng hindi match doon sa standard mo, kasi tayo, di ba, lagi tayong kung mag-estima ng mga magagandang suot, may respect. Default natin. Pagka the same person, pasuotin mo ng naka-t-shirt lang, tsaka naka-short. The same millionaire, hindi mo gagalangin yun eh. Diba, sabi nga nila, si Henry C. daw, minsan pumupunta ng SM. Naka-chinelas lang, tsaka ano, hindi siya ginagalang ng mga tindera. Hindi man siya kilala eh. So, pero kapag ka yung damit maayos, alam mo na kagalang-galang yan. So, yun lang iniisip natin. Yung pala, manggagancho yan. Marunong na rin mga ano ngayon eh. Di ba? So, humbleness of mind, marunong tayong gumalang, pasado tayo sa GMRC. Alam niyo, GMRC. Kahit palakol yung mga grade mo, at least sa GMRC, 83 ka. Dami nag-like nun, you know. So, tayo ay mababa ang pag-iisip. No? Kumbaga, condescend to men of low estate. Laging hindi ka nakakataas. Laging ini-stem mo, pantay lang tayo. Hindi yung kagaya ng iba, no? Oy, ganig kayo, ha? Ako pastor dito. Tapos, sabihin ng iba,
O, di ko naman ako dito. Makinig din kayo sa akin. Oh. Preacher ako. Yun yung pataasan ba? Oh, matagal na ako dito. Oh, marami ako binibigay dito. Oh. So, humbleness of mind. Hindi tayo pataasan dito, mga kapatid. Patawarin niyo po ako kung minsan mataas ang tingin ko sa sarili ko. Patawarin niyo ako. Put on meekness. Meekness is when you have a right and you don't claim. Kaya mong manuntok pero hindi mo yung suntok. Kaya mong mag-overpower karapatan mo. May right of way ka pero hindi mo ginagamit, pinagbibigyan mo. You are meek. Hindi ka fight laging pinaglalaban yung karapatan mo. Kailangan din natin paglaban yung karapatan natin. Pero hindi yung ganun ka na lagi. No? Na hindi ka magpapaabuso kahit na anong mangyari. Alam niyo sa Bible, isa sa mga turo, why not suffer wrong? Rather than take your brethren to court in front of the unsaved. Why not suffer wrong? Tiisin mo na lang na merong kapatiran na gumawa ng mali. Mag-itiis ka na lang. Iyak mo na lang sa Panginoon. Kesa sa lagi kang nang dedemanda ng kapatiran. Nasa 1 Corinthians 6 yan. And then, another thing, put on long suffering. So, lahat ito, pagtitiis, ano? Lahat ito ay hindi natural sa tao. At ang may kaya lang nito ay elect of God. Ang makakagawa nito, ang nakikinig sa akin, at ang talagang nilalagay niya sa puso niya at gagawain niya, ay elect of God. Bakit? Hindi ko naman salita to eh. Salita to ng Diyos eh. Amen. Ito yung sinabi ng Holy Spirit kay Paul na isulat. Kaya, this is not the instruction of Pastor Nilo. Pag kino-quote, don't quote me. Huwag niyo sabihin, sabi nga ni Pastor Nilo, ganito daw dapat tayo. Hindi. Sabi ng banal na Espiritu yan. Tandaan niyo kung saan galing yung instruction, hindi sa akin. Storyteller lang ako. Town crier lang ako dito. Taga sound off. But the message, instruction, and command came from the Almighty. Kaya sundin nyo. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa Panginoon. Siya ang nababiolate natin, hindi tayo. Hindi yung pastor. O, ito pa. Ano pa sabi? Furthermore, ito pa, bukod sa you will put on. Pagkatapos mong maisuot na yung mga yan, mga regal robes mo as the elect of God, verse 13, forbearing one another. Lagi kong pinipreach yun. Forbear. To forbear, palagpasin. Pag may narinig mo, pinag-uusapan ka, anong gagawin mo? Ako pinag-uusapan nyo? Narinig ko pangalan ko, ha? Palagpasin. Parang imbis na yung pangalan mo, Nilo. Baka Nila yon, Nila. Siguro pinag-uusapan lang yung ibang tao, hindi ako. Yan mo na. Danilo siguro, Danilo. Hindi mo lang yung D. Palagpas. Marunong tayo magpalagpas. Amen? Amen. Kaya ba natin yon as the elect of God? Amen. Gagawin ba natin? Yes. You are the one who said yes to not me. Ngayon, hindi mo na kaya mag-forbear. The next instruction is forgive. Okay? Nabanggit mo. Narinig mo eh. Napikon ka. Hindi mo na kaya. Pinatos mo ngayon. Pinag-usapan niyo ako, kapatid. Ay,
Narinig mo pala. Pasensya. Kasi hindi, yun, forgive. Okay lang. Don't worry. Don't worry. Hindi ako, offended ako pero, kalimutan na natin. Huwag yun lang ulitin, ha? Kasi, di ba, kung may gusto kayong sabihin tungkol sa akin, sabihin nyo sa akin, harapan. Huwag yun dyan kayo. Asama na ugali nyo. Hindi kayo nag-forgive. Di ba? Forgive. Hindi mo pinalagpas. Dahil lagi na lang ganun eh. Ako na lang lagi pinag-uusapan eh. So, inano mo na. Pinatulan mo na. Pero, second stage, forgive. Forgive one another. Yan. Quarreling might happen. Aaway. Pero dapat maroon tayong, ang ending nun, forgive one another. Yan. Huwag mong itutuloy. Huwag mong huwag mong ibabaon. 'Di ba? Binaon mo pa, tas bukas, ganun pa rin, sariwa pa din. Naikwento ko na nga sa inyo, merong nagalit sa akin eh. Tapos, after 1 year, nagkita kami. Sabi ko, pwede na tayong magkasundo ngayon. Sabi nung isa, sariwa pa eh. Bira, tagal, no? Ang tagal mo, sariwa. Sariwa pa, ay okay, sariwa pa. Di sariwain mo. Okay? So, quarreling might happen, but forgive, even as Christ forgave you. Pinatawad ka naman ng Panginoon, ano? Hindi ba kaya magpatawad din, even as Christ forgave you? Amen. So also do ye. Buti kung walang pinatawad sa'yo. Kung tutuusin, mas maraming pinatawad sa'yo ang Panginoon kaysa sa dapat mong patawarin sa may atraso sa'yo. So, yung mga backslidden na nanonood sa Facebook, just because someone in BCA offended you, when will you obey this command to forgive? Okay? And last, put on charity. Put on charity. So, ito yung pinakahuli, pinaka-ibabaw, pag-ibabaw na damit na isusuot mo. Charity. Which is the bond of perfectness. Pag suot mo ito, you are announcing to the world, I am charitable, I am loving. Diba? So, yan ang pinaka-matindi na front dress. No? Naglalakad ka, kagaya ni kapatid, nakita ko, isang tingin ko pa lang sa kanya, mukhang Baptist. Tayo ba kaya, pag nakita sa market, nakita sa SM, mukhang Baptist to. Baptist ka siguro, no? Baptist din ako eh. Mamumukhaan kaya tayo na Christian? If you put on charity, if you put on a loving face, a loving speech, and a loving action, may the day come that people will notice that you have put on charity. Sana dumating ang panahon na tuwing may makakakita sa atin, masasabing, Kristiyano tayo. Sa kilos mo pa lang, Kristiyano ka eh. Sa kilos mo pa lang, mananampalataya ka. Sa mukha mo pa lang, sa ngiti mo, mananampalataya ka. No? Sana ganun, ano? Ang makita sa atin. At ang masasabi ko, if you have charity always, you won't even need to forbear. Hindi ka na magpapalagpas kasi lagi kang masayahin, maibigin,
Kaibig-ibig. Di ba? Suot mo eh. Suot mo yung charity eh. So, kaibig-ibig ka at saka nagpapakita ka ng pag-ibig. And if you have forbearance, you would not even have to forgive. Kung lahat pinalagpas mo, ano pang quarrel lang mangyayari sa'yo? Wala na. Wala na, away. Pinalagpas mo nga eh. Hindi mo nga binanggit eh. And if you will forgive, you won't need to quarrel. So mga kapatid, put on these things as the elect of God. Tayo po ito tumayo.